Kamusta po? You're watching The News Listener by Angelo. Okay, so may iba naman tayo. Pag-usapan naman natin tong si Mayor Isko Moreno at mukhang nasa limelight na naman siya. Ang nangyayari ang dami nagrereklamong mga negosyante at mga tao na grabe yung singil doon sa garbage collection sa Maynila. Halos lumagpas ng I think more than 100% than the original. At mukhang may nakitang uh, link ang Billionaire Channel itong si Isko Moreno at saka yung nasa picture na nakikita nyo, yung garbage contractor. Okay? Ano kaya to, guys? Ano sa tingin nyo? Mukhang merong may pagka flood control contractor to. Ano sa tingin nyo? So let's watch it, okay? At later on ipapakita ko sa inyo yung other controversies na involved din Cisco Moreno. So let's watch this. Tila may pera sa basura. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Corporation. Ito ang long-time garbage contractor ng lungsod ng Maynila. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko, si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. So mukhang merong conflict of interest kasi may kita mo na yung kanyang travel buddy, okay? Na yung tao na yon ay kasama niya sa mga travels at saka garbage contractor pa ng ng Maynila. At tapos ano siya, naging issue kasi grabe yung singil sa um, pagkuha ng basura sa Maynila. So, mukhang yung mga tao doon o siguro yung mga taong alam yung storya ay pinapakita sa online kung ano talaga si Isko Moreno. Kung malinis ba siyang isang alkalde ng Maynila o hindi. Sige, continue natin. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero Grabe, pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. Imagine niyo isang taon lang. Kasi nakalagay dito, 2025, 1,200. Tapos noong 2026, 14,400 yung binayaran ng tao. Naging mayor ulit si Isko Moreno uh, this last year pala, 2025 kasi meron tayong midterm election. So, meron ba kayo nakitang pattern? Di ba nag-iba Kasi dati, mas mura, pagkatapos ng 2026, nag-iba. Di ba? At actually, kung kitang-kita mo, napakalaki talaga ng difference. About maybe, yung difference niya, mga 13,200, mga ganyan. So, ang laking difference. So, I'm sure lahat ng talaga ng mga negosyante doon nagulat sa ganitong fee na ipinato ng ng LGU ng Manila. Sige, continue natin. Sa 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura. Ngayon lang talaga. Kami naman, masakit pa rin yan para sa amin. Kasi 14,000 is 14,000. Oh, mas mataas siya ng 1,200%. Grabe. Mga kapwa negosyante rin siya ng at halos 60,000 ang singil sa garbage fee. Tumanggi muna silang magbigay ng panayam on-cam sa amin. Nitong nakaraang taon, bago ang midterm polls, naging issue sa Maynila ang tambak na basura, kasunod ng pag-atras ng Lionel sa bidding ng lungsod. Umabot daw kasi sa lagpas kalahating bilyon o 561 million pesos ang utang sa garbage contractor sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna.
inisip namin baka sa amin ikakaltas yun. So marami. Ano ba, parang sila yung nagbayad ulit ng ganong kalaking halaga? Kasi may utang daw yung ano eh, Maynila na iniwan ni ano ni Hanilet. So kung titignan mo, parang nalugi na ano dito, parang nabudol to yung mga taga Manila kasi paano nagkautang yung LGU, halos taon-taon meron silang actual na budget. So dapat siyempre dapat may isagot dito yung former mayor ng Maynila, 'di ba? At paano naman yung mga negosyante ngayon? So sana dapat may ginawa dito yung LGU kasi halos nagreklamo sila. So parang walang dialogo sa kanila yung LGU mismo, 'di ba? So continue natin. Marami kaming tanong na hindi namin alam kung kanino kaming makakahingi ng sagot. Nitong nakaraang buwan naman, nilagdaan ni Mayor Isko ang Ordinance No. 9151 na layong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. Siya pala. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sabi sa ordinansa, dumami raw ang basurang na-generate ng commercial at industry sector sa Maynila, kaya pinropose ang taas singil sa nasabing sektor. Nag-base din ako sa ordinance na yan. Kailan lang ginawa yung ordinance na yan, tapos kailan din nila na-approvean. Kaya lahat kami, wala kaming idea. Pero siyempre, malaki pa rin yan. Ayun yung... di ba? Sila mismo nagsasabi na wala silang idea. Kumbaga, hindi nakipag-usap yung mga hindi nakapag-usap yung LGU sa mga business organization sa Maynila. Explanation. We need explanation. Tsaka sobrang laki. Wala naman daw problema kay alias Miguel kung kailangang taasan ng singil sa basura, pero tila may agam-agam na raw siya sa pagnenegosyo sa Maynila dahil dito. Naisip ko lumipat na LGU. Kasi, ewan ko, hindi ko alam kung paano nila paano nila nakamap yung ganyan. Buti sana kung pupuntahan kami ng basurero sa bahay, hindi naman kami, actually twice a week lang kami nagtatapon kasi konti lang yung garbage namin. Nagbabalak na ngayong umapila si alias Miguel kasama ang iba pang business owners bilang mariing pagtutol dito. Gaya raw ng inimpost ng Quezon City LGU sa garbage fee noong 2013 na kalaunay idineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Umaasa siyang matigil naman ang issue na ito sa Maynila. Pero sabi ng City Treasurer, dumaan sa masusing pag-aaral ang nasabing taas singil. Ani Manila LGU, maliraw na ikumpara ang kaso ng Manila sa QC dahil ipinataw ito sa mga residential property gaya ng condominium doon. Nililaw din nilang kabilang kasi sa dagdag gastos ang pagdadala ng garbage collection sa isang sanitary landfill sa Rizal, alinsunod sa patnubay umano ng MMDA. Gusto raw paliitin ng LGU ang agwat sa garbage fees at actual expense sa collection. Hinihimok ni Miguel ang na magsalita na rin dahil hindi raw pa niya, bukas ang BSC sa mas malinaw na pagpapaliwanag nagpamahala ang lungsod ng Maynila tungkol dito. Para sa Okay, so sa message ng LGU ng Maynila, hindi talaga sila nakipag-usap sa mga tao. Okay? So that means sila lang talaga yung nagdesisyon pero walang coordination together with the business owners. Kung sino man yung involved sa garbage fees, 'di ba? So, parang parang merong kailangan halongkatin. At kasi ang laki talaga ng babayaran nila. Kung ganun kataas yung porsyento, mas malulugi pa yung mga negosyante at lilipat pa sila ng pagnenegosyohan sa ibang LGU.
Diba? So definitely agree tayo sa kay Manong na sana makipag-usap sila at pababain yung presyo ng garbage fee. Okay? Now speaking of itong controversy na to, okay? Papakita ko sa inyo guys, isa sa mga controversies na involve itong si Isko Moreno. Pakita ko sa Gemini para madali yan. So, campaign and legal issues. Meron siyang overspending complaint. Okay? Moreno faces a long-standing complaint from COMELEC Campaign Finance Office regarding his 2013 vice mayoral bid. So, he allegedly exceeded over 100,000 pesos. Okay? Pero describe ni Moreno na discrepancy daw. Simple and honest oversight. Later na-adjust at viewed this defense with suspicion. Kumbaga, wala hindi to na tapos. Okay, ito ang pinakamalala para sa akin, yung excess campaign funds. Noong 2022 presidential run, itong si Moreno ay yung 50 million pesos na unspending campaign. Ano ang ginawa niya? Hindi niya binalik doon sa mga taong dapat ibalik yung pera. Kasi donations yun eh. So, ang nangyari, parang kumbaga parang reward niya at parang reward niya na nag-campaign siya para sa presidential noong 2022. So ang daming taong nagsasabi na dapat isauli niya yung remaining funds at he needs to pay necessary taxes doon sa 50 million pesos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang nagawa. Okay. So, at hindi ko na pag-uusapan yung iba, pero yung isa sa mga pinaka controversies noong last year, September 25, okay? Ang ginawa niya, yung isa sa mga para sa akin malupit na ginawa ni Isko Moreno ay pinayagan niya yung Sangguniang Kabataan officials from Manila to Bangkok. Okay? Ang purpose ng trip daw ay describe the trip as Capacity Development Training Course, International Benchmarking Activity. Focus on addressing HIV cases. Pero guys, kakapanalo pa lang nila tapos pumunta sila doon sa mga tourist spots. Ito, including Daimon, Sadok Floating Market, and participating elephant feeding and rides. So imagine niyo, tinanggap ng mga SK para parang reward na sa kanila kasi kung susuportahan mo yung kabataan, pwede silang kumuha ng mga supporters para iboto si Isko Moreno. So siguro ito yung parang reward para sa kanila. The cost indicated that 667 SK chairpersons participated. Each reported received 33,990 airfare and accommodation plus 6,000 pesos daily subsistence allowance. Wow, di ba? Oh, ang gara ni Mayor Isko. Okay. Tapos, ang inaprobahan niya daw, itong trip. Okay? Yan. Iniimbestigahan na pero wala pa tayong alam kung anong final nilang investigasyon sa issue na ito. So yan ang mga political controversies na revolving around Isko Moreno. At lastly, ito ang pinaka-epal para sa akin. Your milk. ang daming Pilipino na nagsisitawanan sa ginawa ni Isko Moreno dahil dito parang sana naging magandang halimbawa ka sa mga politiko na hindi maging epal at sana lang naging katulad ka ng iba na hindi na kailangan yung insura or ang pangalan mo para matandaan ka bilang isang mabuting politiko. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong suggestion, comments sa ating video, please paki-comment po sa ating comment section and please hit the like and subscribe button to support our channel. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.